Hello and welcome. Samahan niyo ako sa isang napakagandang cultural journey. Susubukan nating silipin ang napakayaman at makulay na sining ng Luzon, ang pinakamalaking isla sa Pilipinas. Aalamin natin yung mga kwentong nasa likod ng bawat likha mula sa maingay na siyudad hanggang sa tahimik na kabundukan. Oh, teka, simulan natin agad sa isang hamon ha. Tingnan niyo mabuti itong pattern na to. Nakakahilo, di ba? Parang umiikot. May ideya ba kayo kung saang bahagi ng Pilipinas ito nanggaling at kung bakit ganito ang disenyo niya? Sige, isipin niyo muna. Babalikan natin yan maya-maya lang. Okay, heto yung magiging itineraryo ng ating art trip. Uumpisahan natin sa pinakasentro ng sining sa Maynila, tapos akyat tayo sa norte para sa mga tradisyon. Makikipista tayo, tatawid sa mga isla, at sa dulo, pagsasama-samahin natin lahat ng nakita natin. Tara na! Unang hinto natin ang puso ng Pilipinas, ang National Capital Region. Alam nyo, dito sa NCR, hindi lang traffic ang nagkita-kita. Dito rin kasi talaga yung sentro ng mga institusyon na humuhubog sa kung ano ang sining ng buong bansa. Kasi, isipin nyo, dito sa NCR, matatagpuan yung mga bigatin, diba? Nandyan yung National Museum, yung CCP. Dito rin yung mga pinakamagagaling na art schools na nagpo-produce ng mga susunod na henerasyon ng artists. Pero alam nyo, kasabay ng mga formal na art spaces na yan, dito rin nangyayari ang isa sa pinakamalaking pagpapahayag ng folk art at debosyon, ang traslasyon. Dito talaga lahat nagsasalubong. At sa totoo lang, may dalawang magkaibang mundo ng sining dito sa Maynila. Sa isang banda, may mga independent at community-run spaces tulad ng 98B. Dito ang focus ay sa collaboration, experimentation at pagbuo ng komunidad. Sa kabilang banda naman, andyan yung mga established na auction houses tulad ng Leon Gallery kung saan ang sining ay tinitingnan bilang isang historical artifact o isang malaking investment. Ang galing no? Ganyan ka-dynamic ang art scene sa syudad. Okay, so mula sa concrete jungle ng Maynila, akyat naman tayo. Iwanan natin yung ingay at pumunta sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Dito kasi ang sining ay hindi lang basta display sa pader. Nakahabi ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, sa kanilang mga ritual at sa kanilang mga sinaunang tradisyon. At eto na nga, ang sagot sa tanong natin kanina. Ito yung tinatawag na binakol, isang hinabing tela mula sa Ilocos. At yung parang gumagalaw na disenyo niya, hindi lang yan para maging cool tingnan. Pinaniniwalaan na yan ay para malito at itaboy ang masasamang espiritu. So hindi lang siya basta disenyo, di ba? Ito ay sining na may dalang proteksyon. At heto pa ang isang halimbawa ng sining bilang proteksyon. Ito ang Bakwat Belt. Isinusuot ito ng mga bagong panganak na ina sa tribong Gadang. So, higit pa sa pagiging isang magandang accessory, simbolo ito ng pangangalaga, ng pagiging isang ina. Isang napakagandang pagpapahayag ng motherhood sa pamamagitan ng paghahabi. At syempre, sa Batanes, kung saan yung panahon ay medyo extreme, makikita natin ang perfect example kung paano nagtatagpo ang function at beauty. Ang Vakul headdress, gawa ito para protektahan ang mga ivatan sa tindi ng araw at lakas ng ulan. So, ito yung sining na isinilang dahil sa pangangailangan. Ganda at gamit nagsama sa isang obra. Mula sa praktikal na sining ng Hilaga, lipat naman tayo sa mga reyon kung saan ang sining ay sumasabog sa saya at kulay. Dito, ang sining ay hindi para sa iisang tao lang, kundi para sa buong komunidad, lalo na tuwing may pagdiriwang at piyesta. Pero paano kaya yun? Paano mo gagawing isang dambuhalang canvas ang isang buong bayan? Posible ba yun na lahat ng tao ay maging artist ng sabay-sabay? Well, ang sagot ay nasa mga makukulay na keeping. Gawa lang to sa simpleng galapong pero sa panahon ng piyesta, ito ang nagiging pintura na ginagamit ng isang buong komunidad para ipagdiwang ang kanilang masaganang ani. Tuwing Pahayas Festival sa Lucban, Quezon, bawat bahay ay nagiging isang obra maestra. Ang buong bayan, nagiging isang malaking art installation. Ito yung sining ng pasasalamat ng bayanihan. At kahit na pangsamantala lang siya, yung alala at yung diwa ng pagkakaisa, yun yung nagtatagal. At hindi lang yan sa pahiyas, ha? Makikita rin natin yung celebratory spirit na yan sa mga dambuhalang figura ng Higantes Festival sa Angono at maging sa napakadelikado at maselang sining ng pabalat, yung paper cutting para sa pambalot ng pastilya sa Bulacan. Grabe yung detalye, di ba?
Okay, sumula sa mga piyesta, mag-island hopping naman tayo. Punta tayo sa mga probinsya ng Mimaropa at sa Bicol Region. Dito, ang sining ay sobrang konektado sa kalikasan, sa mga likas na yaman at sa pagkakakilanlan ng mga katutubo. Ito, sobrang nakakamangha. Isipin nyo sa panahon ng mga smartphone at computer, meron pa ring isang sinaunang paraan ng pagsulat na buhay na buhay. Ito ang surat mangyan. Inuukit nila ito sa kawayan para isulat yung mga tula nila. Isang matigas na patunay ng isang kulturang hindi basta-basta nagpapatibag sa modernisasyon. At sa Marinduque naman, sa Moriones Festival, isang tradisyong panrelihiyon ang nagiging platform para sa personal na pagpapahayag ng sining. Oo, lahat sila ay maskara ng sundalong Romano. Pero kung titingnan mong maigi, bawat maskara ay unique. May sariling itsura, may sariling emosyon. Bawat isa ay isang modernong eskultura na gawa ng kamay at galing sa puso. So, isang mahalagang tema sa sining ng Mimaropa ay yung konsepto ng truth to materials. Anong ibig sabihin yan? Simple lang, kung ano yung material na gamit nila. Marmol man yan mula sa romblon, o kawayan, o dahon. Hinahayaan nilang lumabas yung natural na ganda at katangian nito. Ang sining ay nagmumula mismo sa lupa. At speaking of materials, tingnan nyo ang kwento ng abaka sa Bicol. Dati, kilala lang yan bilang material para sa lubed o basket. Pero ngayon, dahil sa pagiging malikhain ng mga Bicolano, ang abaka ay nasa high fashion na, ginagawang mga modernong eskultura at dambuhalang mga tapestries. Ganyan ang innovation. Okay, so matapos nating libutin ang Luzon, mula syudad hanggang isla, oras na para pagtagpi-tagpiin ang lahat ng ating nakita. Ano nga ba yung mga common thread, yung mga hibla na nag-uugnay sa napaka-diverse na sining ng Luzon? Well, lumalabas na may 4 na pangunahing tema. Una, yung pagbabago ng tradisyon, tulad ng nakita natin sa abaka. Pangalawa, yung pagpapatuloy ng katutubong pagkakakilanlan na kitang-kita sa surat mangyan. Pangatlo, yung inspirasyong galing sa komunidad, tulad ng Pahiyas Festival. At pang-apat, yung malalim na koneksyon sa kalikasan, tulad ng Vakul ng Batanes. Kaya sa uli, ang sining pala ng Luzon ay hindi lang isang koleksyon ng magagandang bagay. Ito ay isang buhay na kwentuhan, isang patuloy na dialogo sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan, ng isang tao at ng kanyang komunidad, at syempre, ng tao at ng kalikasan. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Kung ang sining ay isang buhay na kwento, ano kaya ang mga kwento ang isinasalaysay ng sining sa paligid ninyo, sa sarili ninyong komunidad? Minsan nasa mural yan sa pader o sa isang lokal na piyesta o sa isang kasanayan na ipinapasa-pasa. Tingnan nyo, hanapin nyo, siguradong may makikita kayo.